Mayuwaga sa inyong tanan. Kanina, nasabi ni Hong na makasaysayan ang EDSA Revolution. Pero makasaysayan din ang Panay Region. Dahil dito, unang nagkaroon ng mining moratorium ng pagbabawal ng 50 taon sa malakihang pagmimina sa Capiz noong 1999. At noong 2000, dito sa Iloilo City, pinatalsik ang nagpipilit na pumasok na Malampay Mining Corporation ng mga Ilocos. Pagpupugay, maraming salamat sa pangunguna sa paglaban sa dayuhan at malaking pagmimina sa inyong probinsya. Gusto niyo po ba pangalagaan ang ating kalikasan? Gusto niyo po ba makita ang Pilipinas na isang maunlad na bansa? Tama. Kung gusto natin, kailangan natin mahusay na ginagamit ang ating likas yaman. Kailangan natin ng isang industriya ng pagmiminas na maayos at masinop at mahusay na gumagamit ng minerales natin upang gamitin ng pangangailangan ng ating ekonomiya at pangangailangan ng ating mamamayan. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo in terms of mineral resources. Tulad ng pahayag kanina, halos lahat ng lupain sa Pilipinas, sa Visayas, ay may matatagpuan pang mga mineral. Ginto, tanso, nikel, at marami pang iba. Pwede natin itong gamitin sa pagpapaunlad ng ating agrikultura, ng transportasyon, ng komunikasyon, ng serbisyong pangkalusugan at mismo sa ating edukasyon. Pero bakit napakayaman natin sa mineral pero hindi natin napapakinabangan? Ang proseso ng pagmimina, ang industriya ng pagmimina ay mula sa pagkuha at paghanap hanggang sa paggawa ng mga produkto. Pero sa Pilipinas, hanggang sa pagkuha lamang at kagyan itong iniluluwas sa ibang bansa bilang dilaw materyales para pakinabangan ng mga mayayamang bansa. Bakit hindi natin pakinabangan tayo mga Pilipino na mabahanggang ngayon kahit pako o karayon ay wala tayong magawa, inaangkat pa rin natin. Bakit hindi natin gamitin ang ating likas yaman ng ating mga minerales sa pagtatayo ng mga eskwelahan, sa pagpapahaba ng ating lansangan, sa pagtatayo ng ospital, paggagawa ng makinarya? Bakit hindi natin magawa? Dahil ang ating industriya ng pagmimina, ang ating mga minerales, ay pag-aari ng dayuhan at para sa dayuhan. Ito ang esensya ng Mining Act of 1995, ang pangunahing batas na nagpapatupad ng liberalisasyon o pagtutulak ng pagmimina sa ating bansa. Ano po ang laman na ito? Ano ang nilalaman ng Mining Act of 1995? 100% pag-aari ng mga dayuhan sa ating lupain. Gano'ng malaki? 81,000 hectares. Alam niyo po ba kung gano'ng malaki ang 81,000 hectares? Kalahati ng Maynila ibinibigay sa isang kumpanya. Gaano katagal? 50 taon tayo po rito sa Pilipinas. Ang ating mga ninuno, patagal-tagal lang naninirahan. Tulad ng mga magulang ko, kahit kalahating hektarya, kahit ilang metro ng lupa, ay walang pag-aari. Pero ang mga dayuhan, bigla na namang papasok, meron sila agad ng mga lupain. Bukod dito, binibigyan silang karapatan na hindi magbayad ng buwis. 5 hanggang 8 taon, tayo bibili ng sardinas, magbabayad ng tuition fee, ang ating sweldo, nagbibigay tayo ng buwis sa gobyerno. Pero ito, ang mga dayuhan, hindi pinagbabayad. May 100 repatriation of profit and capital. I-explain ko yan mamaya ng susunod na speaker.
sabi ng gobyerno, hindi pa sapat yan. Hindi pa pupunta ang mga dayuhan dito. Binigyan sila ng political rights. Water and timber rights. Ano po ang ibig sabihin nito? Kapag may nakita silang tubig, ilog, dagat, may nakita silang puno, kagubatan sa loob ng kanilang concession mining area, pwedeng gamitin ito sa anumang ninanais ng kumpanya ng pagmimina. Di ba ito ang nangyari sa Negros, ang Philex mining at Marikalon mining, kung saan ang mga basura nila ay tinapon sa ilog. Kailan lamang si Presidente Aquino ay naglabas ng laging moratorium. Pero ang mga mining companies ay exempt. Pwede silang magputol ng puno dahil nasa ilalim ng Philippine Mining Act of 1995. Ang matindi po, kapag tumutol ang bagay o nakakadlang ang bagay o buhay o hayop, may karapatan ang mga minahan na alisin ito. Tulad ng nangyari sa Nueva Vizcaya at sa Benguet, tumutol ang mga katutubo sa pagmimina ng mga korporasyon. Kinasuhan at hinuli sila. Ano ang kaso? Obstruction of mining. Ito ba ang batas na gusto natin? Ito ba ang magtataguyod ng isang responsable, makakalikasan na pagmimina? Ano? Ano ang dapat natin gawin? Ano ang dapat natin gawin? Dapat natin palitan, ibasura ang Mining Act of 1995. Pag sinabi ng Mining Act of 1995, ano ang sagot natin? Ibasura! Mining Act of 1995? Sa ilalim ni Aquino, meron na po 27 large-scale mining operation. Sinabi niya, nung nakaraang taon, ipatitigil ang pag-aproba sa aplikasyon ng mga mining. Pero mahigit sa 700 aplikasyon ang inirekomenda at inaprobahan. May naitulong ba sa ating ekonomiya? I-discuss ko yan sa susunod na speaker. Pero gusto ko pong ipakita, noong 2005 hanggang 2010, 430 billion ang iniluwas na minerals papalabas ng aming bansa. Ganito kalaki ang kinikita ng mga dayuhang korporasyon, ng malakihang pagpilina. Pero ito po, ang 433 billion, ay hindi pa po kinukwenta rito ang mga nalasod na ilog, ang mga nasirang magubatan, ang mga nawalang isda. Kaya mas mahigit pa po rito ang nawala sa atin. Kailan lamang nagkaroon ng research sa Palawan kung saan nandoon ang underground Palawan River, ang pinakamagandang lugar, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sa Rio Cuba, patara sa Palawan, sa Tubupon River, kung saan malapit na nag-ooperate ang Rio Cuba Nickel Corporation na pag-aari ni Zamora, na meron ding minahan sa Malingan, Samar. Ang Hapon na korporasyon, na Coral Bay Nickel Corporation, natagpuan sa ilog na ito na may kontaminasyon na tinatawag na hexavalent bromine, isang nakakalason at nakakakanser na kemikal. Nakita rin sa pag-aaral na 40%, halos 40% ng mga katutubong naninirahan sa paligid ng minahan ay nagkasakit, tumaas ang insidente ng pagkakasakit. Yan po ang mga ilang pictures ng mga katutubo sa Palawan. Yan po ang pagmimina sa Palawan. Bawal ang pagmimina under the Mining Act of 1995 sa gitna ng gubat. Malaking ebidensya, pero patuloy na nagmimina. Sa Claver,
Surigao del Norte. Google Map. Ilang taon na nagmimina. Muli ang Nickel Asia. Wala man lamang violations na nagawa. Pero kitang-kita kahit grade 1, sasabihin, napakalaki ng pagkasira. Sa kabutihang palad, na puwersang masustinde ang tatlong korporasyon ng pagpipila sa Claver dahil inatake ito ng UP Pulsan. Kailan lamang, ng 3 weeks ago, nakita ng PNR na nag-violate din, nag-contaminate din ang Tagalito Mining Corporation at San Roque Mining Corporation sa Claver. Hindi lang ito ang epekto sa kalikasan. Maraming mga magsasaka na itataboy sa kanilang lugar. Maraming mga katutubo. 1.1 million hectares na po ang nasa ilalim ng mga mining agreements. 1.1 million hectares. Ganon din karami ang nawawalan ng lupa sa ating lugar. Dahil gustong ipagtanggol ng mga mamamayan, tulad ni Dr. Jerry Ortega, isang environmentalist broadcaster sa Palawan, tulad ng Italian missionary priest na si Father Pops Ventorio. Mula 2000 po ang nakakalungkot 36 na mga anti-mining activists na po ang pinatay. 7 po rito ay hindi nakaraang taon sa ilalim ng bagong administrasyon na nagsasabing pangunahin ang karapatan ng tao. Ito ba yung gusto nating pagmimina? Ang gusto nating pagmimina ay yung rumirespeto sa karapatan ng tao. Yung pagmimina, isang batas ng pagmimina na nagtataguyod ng kagalingan ng kalikasan at pangangailangan ng mga komunidad. Isang pagmimina na magdudulot ng tunay na pag-unlad ng ating ekonomiya at tutulong sa pagbawi ng kahirapan ng ating mamamayan. Pero hindi ito. Ano ang dapat natin gawin? Kailangan natin mag-aral, kailangan natin kumilos at magkaisa at sumama sa laban at panawagan ng mamamayan na ipagtanggol ang kanilang karapatan, ipagtanggol ang kanilang karapatan sa kalikasan, itaguyod ang ating kalikasan, ang ating ekonomiya, gamitin ang ating likas yaman para sa ating kapakinabangan. Hindi matatapos po dito ang ating pagtitipon. Kailangan natin pumunta sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Magpunta po tayo ng maraming pag-aaral pa upang ipakita ang pangit na epekto ng dayuhan at malaki ang pagmimina dito sa ating bansa. Mining Act of 1995! Basura! Mining Act of 1995! Maraming salamat po at mabuhay kayo!